Magandang araw mga kaalaman na hinog. Mahilig ka ba kumain ng isda? Akala mo ba ay laging healthy at ligtas ang pagkain ng isda? Mag-ingat mga kaibigan, may mga uri ng isda na maaaring maging sanhi ng matinding pananakit at pamamaga ng iyong mga kasukasuan. Ang ilang mga isda, lalo na ang mga madudugong isda tulad ng tambakol o yellowfin tuna, talakitok at tanigi ay puno ng purines na nagko-convert sa uric acid sa katawan. Kapag sobra-sobra ang uric acid, ito ay magkakristal at magkakapitan sa iyong mga joints na para bang may mga salamin na tumutusok sa iyong mga buto. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga isda na maaaring magpataas ng iyong uric acid at kung paano kanila pwedeng lumpuhin sa matinding sakit ng gout. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung aling mga isda ang dapat iwasan o bawasan. Panguna sa ating listahan, ang tambakol o yellowfin tuna. Ang tambakol ay isa sa pinakapopular na isda sa Pilipinas, ginagawang sashimi, sinigang o prito. Ngunit alam mo ba na ito ay isang high purine fish? Ang laman ng tambakol ay dense at madugo dahil sa aktibong pamumuhay nito bilang isang malakihang isda. Ang mga purines mula sa kanyang muscle tissue ay napakataas. Kapag kinain mo ito, lalo na sa malaking bahagi, ang iyong katawan ay magproproduce ng maraming uric acid. Para sa mga may predisposition sa gout, ang isang kainan lang ng sashimi platter ay maaaring magbukas ng pintuan sa isang napakasakit na gout attack na unang mararamdaman sa iyong daliri sa paa, bukong-bukong o tuhod, na parabang naputulan ka ng buto at hindi ka na makalakad. Pangalawa sa ating listahan, ang tanigi o Spanish mackerel. Kilala sa firm at malasa nitong laman, ang tanigi ay isa ring favorite sa mga lutuin natin na mga Pinoy. Subalit, katulad ng tambakol, ito ay isang oily at madugong isda na mataas sa purines. Ang pagkadense ng kanyang laman ay indikasyon ng mataas na protina at purine content. Ang regular na pagkonsumo po ng tanigi, lalo na kung ito'y inihaw o pinirito na may kasamang beer o alak, ay isang garantisadong recipe para sa gout flare-up. Ang kombinasyon ng purines mula sa isda at alcohol na pumipigil sa paglabas ng uric acid sa ihi ay nag-iipon ng kristal sa iyong mga kasukasuan na nagdudulot ng pamamaga na kulay pula at mainit sa pandama, at ang sakit ay tila may bubog na tumutusok sa iyong mga joint. Pangatlo sa ating listahan, ang talakitok o jackfish. Ang talakitok, na kilala bilang isang premium na isda, ay mayaman din sa purines. Ang kanyang malapad at makapal na katawan ay naglalaman ng maraming muscle fibers. Ang bawat fiber na ito ay may mga selula na naglalaman ng purines. Kapag kinain, ang ating digestive system ay dudurugin ang mga selulang ito at ilalabas ang purines na ipaproseso ng atay para maging uric acid. Para sa isang taong may mahina ang paglabas ng uric acid sa katawan, ang pagkain ng talakitok ay parang pagpapadala ng tropa ng mga sundalong uric acid na magkakampo at magtatayo ng matutulis na tolda sa iyong mga joints. Maaari kang magising sa gabi dahil sa matinding sakit na parabang ang iyong bukong-bukong ay dinurog ng martilyo. Pang-apat sa ating listahan, ang anduhaw o skipjack tuna. Ang anduhaw na malapit na kamag-anak ng tambakol at kadalasang ginagawang pangkaning o ginagayat para sa mga lokal na lutuin ay may katamtaman hanggang mataas na purine content. Bagaman medyo mas maliit, ang kanyang madugong laman ay hindi dapat minamaliit. Ang mga ginayat na laman ng anduhaw na ginagamit sa mga torta o ginataan ay maaaring mag-ambag sa pang-araw-araw na purine intake. Ang paulit-ulit na pagkonsumo kahit sa maliit na halaga ay maaaring magpaipon ng uric acid nang hindi mo namamalayan hanggang sa umabot sa critical level at sumabog ang isang malubhang atake. Ito ay isang stealthy na panganib na dahan-dahang nagpapalumpo sa iyo. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po.
Pang-5 sa ating listahan, ang alumahan o Indian mackerel. Ang alumahan ay isang pangkaraniwan at abot-kayang isda. Gayunpaman, bilang isang mackerel, ito ay kabilang sa pamilya ng mga oily fish na may mas mataas na purine content kumpara sa mga white fish tulad ng tilapia. Ang kanyang pagka-oily ay nagpapakita ng mataas na antas ng mga omega-3 fatty acids na mabuti para sa puso, ngunit kasabay nito ay mataas din sa purines. Ang hamon dito ay ang pagbabalanse. Para sa mga walang gout, okay lang ito. Ngunit para sa mga may sakit o may pamilyang may history nito, ang sobrang pagkain ng alumahan, lalo na't luto sa pamamagitan ng pagprito na nagdaragdag pa ng taba, ay maaaring mag-trigger ng pamamaga. Pang-6 sa ating listahan, ang salmon, lalo na ang wild-caught. Bagaman imported at itinuturing na superfood, ang salmon, partikular ang wild-caught mauri, ay may katamtamang purine content. Ang matingkad na kulay pulang laman nito ay senyales ng mataas na myoglobin, isang protina na naglalaman ng purines. Maraming Pinoy ang nagkakamaling isipin na dahil ito ay healthy fats, safe ito sa lahat. Ngunit para sa mga pasyente ng gout, ang sobrang pagkonsumo ng salmon steak o sashimi ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng uric acid. Ang mga kristal ay maaaring mag-deposit hindi lamang sa joints, kundi pati sa mga kidney na posibleng magdulot ng kidney stones, isang masakit na komplikasyon ng gout. Pang-7 sa ating listahan, ang sardinas, lalo na ang mga dilata. Ang mga sariwang sardinas ay may katamtamang purine level, ngulit ang mas delikado ay ang mga dilatang sardinas. Bukod sa purine ng isda mismo, ang proseso ng canning ay maaaring mag-concentrate ng mga sustansya at compounds kasama na ang purines. Dagdag pa rito, ang mga dilata ay madalas na mataas sa sodium o asin na nagdudulot ng dehydration. Ang dehydrated na katawan ay mas mabagal mag-flush out ng uric acid, kaya mas nagkukumpul ito at nagkakristal. Ang pagkain ng dilatang sardinas na may kanin at soda ay isang madalas na kombinasyon na nagpapataas ng panganib ng gout attack. Pang-8 sa ating listahan, ang bangus o milkfish. Ang ating pambansang isda, ang bangus, ay kadalasang itinuturing na safe. Ngunit, kailangan ng pag-iingat. Ang bangus, lalo na ang mga malalaki at matataba, ay may katamtamang purine content. Ang taba sa tiyan ng bangus, ang alamang, ay masarap, ngunit ang fatty tissue ay maaari ring maglaman ng purines. Ang mas nakakabahala ay ang mga bihirang kaso ng scombroid poisoning mula sa hindi maayos na imbakan ng bangus at mga kauring isda na nagdudulot ng mga sintomas na kahawig ng allergy at maaaring mag-trigger ng pamamaga na pwedeng magpahina sa iyo. Habang hindi ito direktang gout, ipinapakita nito kung paano ang isda ay maaaring magpahina sa katawan. Pang-9 sa ating listahan, ang dugo ng isda at ang koneksyon sa purines. Bakit nga ba mas delikado ang mga madugong isda? Ang kulay pulang laman ng mga isdang tulad ng tuna at mackerel ay dahil sa myoglobin, isang protina na nag-iimbak ng oxygen sa muscles para sa mahabang paglangoy at mabilis na paggalaw. Ang myoglobin ay puno ng purines. Kapag kinain natin ang madugong laman, direktang kumakain tayo ng mataas na konsentrasyon ng mga purine-rich na protina. Ito ang dahilan kung bakit ang isang serving ng tuna ay mas may pandurog na epekto sa uric acid level kumpara sa isang serving ng puting isda tulad ng lapu-lapu o tilapia. Ang dugo mismo at ang madilim na laman ay literal na purine packs. At ang pang-10 sa ating listahan, paano ito maiiwasan? Ito po ang mga dapat gawin. Hindi ibig sabihin nito ay itigil na ang pagkain ng isda. Ang solusyon ay moderasyon at tamang kaalaman. Una, kilalanin ang iyong sarili. Kung ikaw ay may gout o mataas ang uric acid, iwasan o lubhang bawasan ang mga nabanggit na high purine fish. Pangalawa, pumili ng mga low purine alternatives tulad ng tilapia, dalagang bukid, galunggong sa katamtamang dami
at hito. Pangatlo, magluto ng mas malusog, steam, ihaw o sinabawan ng maraming gulay imbis na iprito. Pang-apat, uminom ng maraming tubig araw-araw para ma-flush ang uric acid. At panghuli, kumonsulta sa doktor para sa tamang gamot at dietary plan. Huwag hintaying lumumpu ka sa sakit bago kumilos. Mga kaalaman na hinog. Ang isda ay regalo ng dagat, ngunit tulad ng maraming bagay, kailangan itong kainin ng may karunungan at pagpipigil. Ang gout ay isang masakit na paalala na ang sobra ay masama. Ang kaalaman kung aling isda ang dapat iwasan ay kapangyarihan upang maproteksyonan ang iyong kalusugan at maiwasan ang pagkalumpo sa sakit. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga mahilig kumain ng seafood at mga may rayuma. Baka makatulong ito upang maiwasan nila ang matinding sakuna ng gout. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.